Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist, Benison Estareja. Benison. Tiki, magkahalong init at saglit na ulan ang iiral sa bansa sa mga susunod na araw. Naka-monsoon break po tayo sa ngayon, meaning wala munang habagat at tanging easterlies ang umiihip dito po sa may Eastern Visayas at Caraga region. Ayon sa Pag-asa, wala din pong bagyo o low pressure area na makakaapekto sa bansa sa loob ng 3 araw. Sa weather forecast ng ahensya bukas, June 16, araw ng Martes, sa Luzon po may tsansa ng may hinang ulan po sa umaga dito sa may Cavite, Batangas, Mindoro Provinces, Marinduque at Romblon. Simula naman alas 2 ng hapon, mataas na rin ang tsansa ng ulan sa may Ilocos Region, ganyan sa may Cordillera Region, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Habang sa paglalim ng gabi, posible pa ang mga pag-ulan at thunderstorms dun sa mga nabanggit natin na lugar, ganyan sa Metro Manila, Bulacan, Rizal at Pampanga. Kaya ka-weather, huwag pong kalimutan magbaon pa rin ng payong. Pagdating sa Visayas at Mindanao, umaga pa lamang may tsansa na rin ng may hinang ulan dito po sa may Central Visayas, Northern Negros Occidental, Iloilo, Surigao Provinces at Dinagat Islands. Habang ang natitirang bahagi, maaraw, ngunit mainit mula umaga hanggang tanghali. Pagsapit ng hapon, may aasahan muling ulan sa halos buong Visayas at Mindanao. Pinakamalalakas po ang ulan dito sa may Eastern Visayas, Caraga Region, Davao Region at Socsagen. Kaya bukod sa pagdadala ng payong o kapote, mag-ingat na rin po sa banta ng baha o flash floods at pagguho ng lupa. Ka-weather, matapos ang nangyaring magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao noong Lunes, isang geological phenomenon na tinatawag na coastal uplift ang naganap sa Sarangani at Davao Occidental. 2 araw matapos ang lindol sa Mindanao o noong June 10, napansin ng mga taga-barangay Pangyan sa Glan, Sarangani ang pag-angat ng lupa, hindi lang ng coastline, kundi maging yung mga nakalubog sa tubig. Dahil dyan, nagsagawa ng aerial survey ang PHIVOLCS at DENR sa Socsagen at dito nila kinumpirma ang pagkakaroon ng coastal uplift o ang pag-angat ng landscape ng isang coastline. Ayon sa paunang obserbasyon, umabot na hanggang 2 metro ang coastal uplift sa mga baybayin ng Glan at Jose Abad Santos, Davao Occidental. Umurong din na hanggang 200 meters ang mga shoreline dito dahilan upang ma-expose at mamatay ang karamihan ng corals at sea creatures na naninirahan sa naapektuhang seabed. At yan muna ang napapanong balita ngayong Lunes. Ako po inyong ka-weather, Benison Estareja, na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.